Hey, God's morning mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ngayon po ay unang araw ng Disyembre. December 1, 2025 at araw po ng Lunes. Muli sa unang araw nito ng Disyembre, tayo po ay magpapasalamat sa ating Panginoon at sa kasalukuyan ay patuloy tayong binibigyan ng lakas at gabay upang tayo ay magbahagi ng kanyang salita. At ngayon pong umagang ito ay pangungusapan muli natin ang kanyang salita, no? Mula dito sa awit chapter 121, no? At verse 5, no? At ating pangungusapan po ang talatang ito, ngayong araw na ito, at pamagatan po natin, when God is your shade, no? Walking in divine assurance. Sa ating pong pagsisimula, tayo po ay muli sasamahan ng aking partner para basahin ang talatang ito at bigyan po tayo ng gabay sa ating pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo pababasa sa Psalm 121 verse 5. Si Yahweh ang ating tagapag-ingat, laging nasa piling upang magsanggalang. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong umaga na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Sa pagising po namin sa umaga, kami po ay nabibless na. Ganun din po, Panginoon, ang mga salita na ninyo na aming pag-aaralan ngayong umaga. Nababaunin namin, Panginoon, sa aming mga pagpasok sa eskwelahan, sa trabaho, at kung ano man gagawin namin ngayong maghapon, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong banal na espiritu, sa samahan kami upang pag-aralan ng iyong mga salita, upang tumimo ito sa aming mga puso at isipan, at hindi po namin ito makalimutan, Panginoon. Ganon din ay maibahagi din namin ito sa iba. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy niyo po kami gabayan, Panginoon. Pangunahan niyo po ang aming mga gagawin ngayong maghapon. Maraming salamat po, at ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Purihin natin, Panginoon Diyos, muli. At sa umagang ito ay sabi nga ng ating talatan mula sa Amplified Version. Masabi dito, the Lord is your keeper, no? And the Lord is your shade on your right hand. No? Dito po sa ating talakayan, no? Sa buhay natin, maaaring tayo minsan malakas, no? Biglang may mga circumstantial situation sa buhay natin, no? Na masasabi natin na minsan nahihigit tayo doon sa mga bagay na bigla tayong nawawala sa presensya ng Diyos. At this is sabi nga is this verse speaks, no? Kung paano tayo at saan nga ba tayo talagang dapat kumuha ng lakas, dapat kumuha ng patnubay, no? Kaya this verse speaks powerful about God's protection and constant presence in our lives, no? Yung kanyang presensya, no? Sa buhay ba natin, nandyan yung protection and constant presence in our lives. Sabi nga, it highlights, no? Dito sa ating pag-uusapan ngayon, itong dalawang key, no? Key aspect, no? Of our relationship with God, no? Nandyan ba yung relationship natin? Kasi nga, ang hindi mahalaga sa Panginoon yung sabihin natin traditionally o sabihin natin religiously, nagsisimba ka. Nagsisimba naman ako, na malimit natin naririnig yan. Nagsisimba naman ako kaya okay na yun, di ba? Minsan, nag-Bible study naman ako. O kaya umaattend naman ako ng Bible study. No? Minsan nagiging clearance natin yung mga bagay na action na akala natin ay yun
yun yung nagiging basihan natin. Again, that is all right. Pero sabi nga, ang presensya ng Panginoon Diyos, ang ibig sabihin yung puso natin, yung relationship natin sa Kanya. Pag sinabi natin relationship, meron tayong talagang pagtatalaga, hindi tayo nakabase sa mga circumstances, situations. Sabi nga, pwede nating sabi nga ay bigyan, no, ng paningin at pananaw kung paano nga ba tayo bilang isang Kristiyano ay magiging matatag sa pananampalataya o sa relasyon. Sabi nga, ang relationship is mutual. No? Hindi pwedeng mahal ka lang niya o hindi lang pwedeng mahal mo lang siya. No? Dapat it's mutual. At napakaganda ng offer ng Panginoon Diyos dahil yung pagmamahal ng ating Panginoon Diyos, it's a genuine. No? Sabi nga, yung pagmamahal ng ating Panginoon Diyos ay walang pagtatangi. No? Kaya nga, itong verse na ito tungkol sa atin about His protection. No? Dahil yan yung pagmamahal ng Diyos and yung constant presence niya na sa kanyang buhay ay yan po yung nagbibigay ng sa atin ng paalala na yung presensya ng Panginoon Diyos ay laging nandoon. Hindi yung ibig sabihin yung ating Panginoon Diyos lagi siyang on the go. No? Pag sinabi, may lakad tayo. Sige, let's go. Kasama mo ko, hindi kita iwan. Hindi niya sasabihin sa'yo, medyo busy ako ngayon saka na lang. Dito, hindi mo na kita masasamahan. Lord, hindi ganon. No? He's always on our protection. Nandun yung protection niya, nandun yung gabay niya, at lagi siya nandun sa buhay natin. Kaya nga itong two key na ito, na aspect natin pag-uusapan ngayon, ay nagpapatungkol sa relasyon natin sa ating Panginoon Diyos. Sabi niyo doon is, the Lord is your keeper. Binasa rin natin sa Amplified Version. Sabi nga, ito yung assurance na ang ating Panginoon Diyos, He is actively watching over us. Lagi niya tayong pinagmamasdan. Lagi niya tayong tinitingnan. At lagi siya nag-aabang sa atin, no? Na sa kanyang panunood ay nandun yung kanyang patnubay. Hindi lang siya basta nanonood from afar o sa isang malayong lugar, kundi He's actively involved in guarding us. No? If merong mga harm sa buhay natin o kapahamakan, no? Nandun yung provision niya. Mas nakikita niya ahead kung ano yung mangyayari. It means He's our protector and our defender. No? And the one who keeps you safe from danger, both seen and unseen. Mga bagay na nakikita natin at maaaring mga bagay na hindi natin nakikita. Lagi siya nandun. Kaya nga, kung ating iisipin, no, yung ating Panginoon Diyos, no, parang sa isang kaibigan, pag sinabi sa atin ng isang kaibigan natin, I got your back. No? Siya yung kaibigan mo na talagang alam mo na hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Yun ang Diyos na ating pinag-uusapan niya yun. Kaya nga, siya yun. Yan yung key ng ating talata ngayon. Sabi nga, doon sa ikalawang key natin, no, makikita natin dito, is the Lord is your shade on your right hand. Sinabi rin dito, no, sabi nga, napakagandang metaphor nito, no? Yung, di ba yung shade, di ba? Pag yung kotse natin, ayaw nating mainitan, no, para hindi masira agad yung pintura. Di ba, nilalagyan natin ng habong. Tayo, pagka naglalakad, di ba, alam nating umuulan, nagdadala tayo ng payong. Kapag sobrang init, dadala rin tayo ng payong, no? That's shades, protection, no? Kaya nga napakagandang metaphor nito, na yung ating Panginoon Diyos, siya yun, no? Siya yung nasasaktan sa init, no? Kasi siya nga yung pero although He is powerful, pinakikita niya na even kahit yung init, malakas siya. Ganon din sa buhay natin. Minsan, di ba, dumaranas tayo ng pagsubok, dumaranas tayo ng mga sabihin natin ay karamdaman, sakit, o ano pa mang kahinaan, katamaran, no? Ang Diyos, siya siya yung ating shade, no? Nandun yung shade niya. Nandun lagi siya. Pero, minsan hindi natin siya binibigyan ng kapahalagahan, no? O sabihin na natin, minsan pabaya tayo. Kumbaga,
ilalagay natin sa isang sitwasyon, no? Kung meron tayong mga shade sa buhay natin, halimbawa yung bahay natin, tahanan natin, that is our shade. Kung ikaw ay isang pabaya, no? Pwede mong, sabi nga, malalaman mo ang isang tao, no? Pag pumunta ka sa kanilang bahay. Kasi makikita mo kung gaano, no? Kung yan ba ay burara, no? Sabihin natin kung yan ba ay maayos, no? Kasi makikita mo, pag nakita mo, maayos yung bahay niya, no? Hindi dahil sa maganda yung bahay niya, maganda yung pagkakagawa. Kasi, ano pa naman ang klasifikasyon kung nakikita natin yung pagiging malinis, no? Ganun din sa ating pananampalataya. Kung paano nga ba natin pinangangalagaan ng Panginoon Diyos. No? Hindi lang sa mga material o physical na bagay, kundi kung paano rin natin. Gaano ba natin binibigyan ng importansya ang pagpapahalaga rin ng Diyos sa buhay natin. In the Bible, shade symbolizes protection and refuge. Sabi nga, especially from the harshness ng halimbawa ng araw, no? Yung araw, di ba? Yung araw isang mabibigay natin dyan na isang masasabi natin pong protection. Kasi yung araw talaga, it can destroy, di ba? Pwedeng masira yung balat mo, pwede kang magkaroon ng cancer, or whatsoever, kung masyado kang exposed. No? Kaya nga po yung protection ng Panginoon Diyos, no? Kaya kung minsan talagang binibigyan tayo ng Panginoon Diyos ng mga tao, no? Kaya nga po napakahalaga na kung paano natin nakikita ang Diyos sa lahat ng bagay sa buhay natin. For example, binigyan tayo ng mga kapatid na nagpapaalala sa atin. Mga kapatid na nagpapaalala sa atin sa ating Panginoon Diyos, no? Nagpapaalala sa atin sa mga pagkakamali, no? Nagpapaalala sa atin, no? Meron ding mga kaibigan na nagpapaalala sa atin para mapahamak tayo, no? At tayo naman, it's a matter of choices. Ano ba pipiliin natin? Nasaan ba 'yon? At minsan itong shade na ito in this sabi nga natin sa ating kaisipan, minsan parang sa isip natin parang, nasaan yung shade mo, Lord? Bakit mo ako pinabayaan? May mga ganung parte, no? Pero kung ikaw ay bubad sa presensya ng Panginoon Diyos, hindi mo yung masasabi. Makikita natin yan, the attitude, no? The attitude. Our shade, no, na nagpapakita natin sa buhay natin kung parang merong ino-offer na payong ang Panginoon Diyos, tinatanggap mo ba? For example, sa buhay natin, paano ba natin itong makikita metaphor na ito? For example, sinasabi sa iyo ng Panginoon, yan, lagi kang makinig ng God's morning, no? If God speaks to you or the Holy Spirit, no? Lagi kang umattend ng mga Bible study, umattend ka ng Sunday service, no? Or maraming paraan pinagpapakita yung Panginoon, no? At kahapon nga, no? Talagang kahit hindi pwede, no? Talagang yung aking asawa ay nagpilit kasi meron po kaming alaga na hindi pa kailangan ibiyahe pero naibiyahe namin, no? Kasi nga yung kauhawan niya daw doon sa presensya, no, ng Panginoon. Kasi iba nga naman po no, pag ikaw ay umaattend talaga ng service, no, talagang ramdam na ramdam mo, no. Minsan sa online kasi minsan depende sa reception minsan hindi mo iba talaga pag nandun ka talaga sa lugar na ikaw ay nagpupuri sa Panginoon. At katulad din yan sa buhay natin, no? Na kung ang Panginoon Diyos ay wala doon yung shade niya, no? Parang dry, no? Parang ramdam natin yung init, madali kang mapaso, ganun ang buhay. Sabi nga since the right hand, sabi nga is often associated, no, with strength and action, no. God is being our shade, no. Sabi nga, our right hand means He's protecting us, no. Kung tayo man ay nanghihina at kung yung ability man natin ay kulang, ano, nandyan siya, kumikilos po siya. At
siya na rin yung nagiging basihan ng pag-aksyon natin. Siya yung nagiging dahilan ng lakas natin. Kasi kung mananahan tayo, pwede nating sabihin di ba? Sige, attend na ako ng Bible study. Pwede nating sabihin yan. Pero, you will fail. Nagkaroon ako ng mga circumstansyang ganito. Ang daming Kaya nga, it's all about, sabi nga ay, paano natin i-handle a situation ng nananahan lamang tayo sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga, lahat yan may paraan Lahat yan may, sabi nga ay, pwedeng gawan ng sabi nga ay, ng way kung tayo talagang mananahan lang sa Kanya. Again, there's unavoidable circumstances, no? Pero makikita na natin yan Pagka sa buhay natin is mas pinipili na lang natin magdahilan, no? Yun yung delikado dyan, no? Kaya nga, it's not just a general protector ang ating Panginoon Diyos. He's specifically guarding your ability to live out your purpose. No, kung tayo mananahan sa Kanya, magkakaroon tayo ng mga paraan sa lahat ng mga bagay. Magkakaroon tayo ng proteksyon, magkakaroon tayo ng ability, no? At makikita natin yung purpose ng Diyos. Kaya, minsan sa buhay natin, minsan, di ba? Pag pinili natin minsan yung mga makamundong bagay, sana nag-church na lang pala ako. Di ba? Akala ko may magandang mangyayari. Kasi, minsan, di ba, parang sabihin natin, ay, itong opportunity na ito, maaring maaring marami ako matulungan, maiintindihan ako ni Lord. Minsan, di ba, may ganun tayo. Kaya, linaw na sinasabi ng Panginoon sa atin, di ba, sa Matthew 6:33, seek ye first. Unahin mo yung Diyos sa lahat ng pagkakataon. Kasi yung mga pagkakataon na yan, in some moment, it's abruptly, minsan. Yung mga hindi mga intention mo na mangyayari, mismo ang Diyos ang naglalagay. And that is just like ng ating topic ngayon. Is our keeper and He's our shade on the right hand. Siya yung Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya po dito sa ating pinapaksa ngayon, ang content po nito, no, is a song of ascents, no? Ibig sabihin, ito yung mga awit ng pag-akyat. Kaya nga sa buhay natin ito, napakahalaga na sa ating pagpupuri, ito yung katulad din, no? Sabi nga, hindi lang yan pag-attend ng service o whatsoever, kundi paano tayo umaakyat sa ating buhay. Kung tayo ay nagtatrabaho, paano natin inaakit ang ating trabaho sa presensya ng Diyos? Kung tayo may negosyo, kung paano natin inaakit ito sa presensya ng Panginoon Diyos? Kung paano natin inaakit ang ating presensya sa pamamagitan ng kung tayo ay estudyante, kung tayo, sa lahat ng bagay. How songs, accents, mga awit ng pag-akyat. Sabi nga, it's a song by pilgrims, no? Mga, sabi nga ay mananampalataya. Sino yun? Di ba tayo yan? At sa kontekstong ito, nung panahon ito yung mga mananampalataya papuntang Jerusalem. Ang Jerusalem po ay nasa kabundukan. No? So, hindi pa ako nakakarating sa mga kasama natin dyan, no? Sila Brother Arto, si Ate Carmelyn, na ngayon nandyan, at si Sister Maria. I don't know, hindi ko pala napapansin si Sister Maria. Hindi pa kasi ako nakarating ng Jerusalem. Pero according sa Biblia, ang Jerusalem ay nasa kabundukan. Kaya literal na iniaakyat o umaakyat po yung mga pilgrims o mananampalataya. Kaya sa buhay naman natin, kung wala man tayo sa Jerusalem, parang isang representasyon sa atin, di ba? Na tayo bilang nananampalataya, para tayong paakyat sa kabundukan. Bakit paakyat? Di ba? Ang hirap umatin. Di ba? Ang hirap umatin, di ba? Ang dami mong excuse pagising mo pala. Kung umaga kung hapon parang inaantok ka. Ang dami mong rason Pag umaga ang service mo, sabihin mo, naantok pa ako Kasi puyat ako Pag hapon, no, ganun pa rin. Inaantok din ako kasi kakakain ko lang. Di ba? Nakakatulog ako, pastor. Again, no, katulad ng konteksto natin yun, it's a song of ascent, no? At sa buhay natin, parang kung titignan natin, paano nga ba natin iaakit ang buhay? Kasi minsan, nagiging dahilan sa atin yung trabaho natin. Again, hindi ko sinabi kung ma-absent ka. Sinasabi lang natin is magkaroon tayo. Paano nga ba tayo nakakakyat? Paano natin pupurihin ng Diyos? Kasi
we can praise Him. Pero, huwag natin gagawing scapegoat. Halimbawa, kung meron naman tayong oras at pagkakataon at pagtatalaga, kaya nga lagi sinasabi sa atin ng Panginoon sa Hebrews, huwag mong kakalimutan ng pagtitipon. Kung binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon Diyos, it's opportunity, katulad ng topic natin kahapon. Kung binigyan ka ng opportunity ng Panginoon Diyos na magkaroon ka ng oras, huwag mong gawing scapegoat yun. Unless na may trabaho ka talaga. Hindi sideline, ha? O sabihin natin, kung talagang emergency naman yung sideline mo, sabihin, talagang may life and situation, hindi pwedeng ipagpabukas, at magiging ministeryo mo rin yun sa tao, may papakita mo sa Panginoon, na kasi kahit nagtatrabaho ka, pwede mong ibahagi ang Diyos. Walang rason. Anyway, to speak it truly, no? Talagang pag-uusapan natin ng katotohanan, walang rason para hindi mo ma-share ang good news ng ating Panginoon Diyos. Walang dahilan para hindi mo maranasan ang presensya ng Panginoon Diyos. The very reason sa bawat isa sa atin ngayon is minsan nagdadahilan na lamang tayo para hindi gawin yung kalooban ng Panginoon Diyos. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, matakot tayo na huwag tayo matakot sa lahat ng mga pangangailangan natin, ano pa man, buhay natin, huwag tayo matakot. Ang sabi ng Panginoon, matakot tayo na hindi tayo makapasok sa kanyang presensya. Kaya katulad ng pag-akyat natin ito, no? Katulad ng mga pilgrims na ito, ang Jerusalem, no? Na sinasabi dito, yung pag-akyat natin sa ating pananampalataya, sabi nga, ito'y parehong simbolo ng paglapit natin sa ating Panginoon Diyos, spiritually at physically. Hindi lang sa mga templo o mga sanctuary, kundi sa presensya at kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, nararanasan ba natin ang presensya ng Panginoon Diyos? O alam mo ba na yan ay kalooban ng Diyos sa buhay mo? Kalooban ba ng Panginoon Diyos na hindi ka umaten? Kasi doon makikita yung intention. Ikaw lang man makakasagot nun kung totoo Kasi no one can judge you. Kasi pag nagpaalam ka, Pastor, hindi mo muna ako makakasamba, ganito, ganyan. Sige, pagpe-pray kita, maging mabuti ang kalagayan mo. Ganun lang naman si Pastor. Pero yung Diyos, na pinag-uusapan natin, kaya po natin pinag-uusapan ito, kasi alam ng Panginoon Diyos kung ano yung totoong intention mo. Tinatamad ka lang ba? O may sitwasyon ba na pumipigil sa'yo para umattend ka? Yun yung tanong doon. The very reason, if you do your very best part ng buhay mo, it's okay. Pero kung nagdahilan ka na lamang, yun ang mabigat. Kasi lason po yan sa buhay ng isang tao. Kaya ito pinag-aaralan natin ngayon, it's a declaration of trust in God's protection. During sa mga journey natin pinag-uusapan. Kasi ang buhay Kristiyano hindi madali. It's not a bed of roses. Na pag ikaw naging Kristiyano na, lahat, everything is magiging okay. It's not a bed of roses. It's a journey which can be applied to our life's journeys as well. Sabi nga, it's a declaration of God's protection. Pwede nating i-apply. It's a journey na dapat nating i-apply sa ating buhay. Kaya nga dito sa ating paksa, di ba, sabi doon, keeper, o yung tagapag-ingat. Siya yung ating keeper, tagapag-ingat. Mga kapatid, this is not just only a passive role. No? Hindi lang siya nagbabantay, kundi kumikilos. Gumagawa siya sa ating buhay para protektahan tayo. Sabi nga, God is not just watching. Sinabi natin kanina yan. He's actively preserving us. Kaya nga sa buhay natin, nakasama lahat yan. Total package sa Lord. Una niyang babaguhin yung isipan natin, puso natin, hanggang sa mga pinaniniwalaan natin, kinikilusan na natin. At doon natin nararanasan talaga yung provision at protection ng Panginoon Diyos. That ito yung word ng keeper, nang sasabi natin, implies personal relationship. Na makikita mo misa sa buhay natin, magugulat ka na lang kaya pala hindi nangyari,
Grabe yung Diyos, no? Kagabi, pinag-uusapan namin yan, yung protection ng Panginoon Diyos. Kasi yung mga nangyayari, hindi na namin babanggitin kasi may mga personalidad na hindi na dapat banggitin, ano, dahil masyadong, sabi nga, ay critical, no? Ay may mga talagang personal na mga taong ilalapit sa iyo, akala mo napakaganda, there's very promising, totoo naman, no? Pero ang sunod pala nun ay kapahamakan, no? Kaya magpapasalamat ka na lang talaga sa Panginoon Diyos, eh. Minsan nagrereklamo ka kasi siyempre matatakot ka sa financial mo, matatakot ka sa mga tinutulo. Hindi ko na magagawa ito, Lord. Talagang buburahin sa iyo ng Panginoon Diyos yun. Kasi ang Diyos mismo, siya magsasabi sa iyo, hindi naman ikaw dapat nahihirapan sa mga bagay niyan. Trabaho ko yan. Trabaho yan ng Diyos. Minsan kasi ang ginagawa natin, tinatrabaho natin yung trabaho ng Diyos. Kaya nga, sabi nga, the word kipher implies personal relationship. Meron tayong personal na relationship sa ating Panginoon Diyos. It's not a generic, yung mga generic protection, no? Sabi, it's not just a generic protection. It's tailored sa bawat isa sa atin kung ano man yung ating pangangailangan. Alam ng Panginoon Diyos kung ano yung ating kinaharap. And He's intimately involved to carry us. Ganun siya. Binubuhat niya tayo, di ba? Hawak niya tayo sa kanyang kamay. Pag hawak ka niya, hindi ibig sabihin nun, paano yun? Hindi ka na makakakilos. Hindi ibig sabihin nun. It means, nandun siya. Parang isang loving parent na alam ang kailangan ng kanyang anak. Di ba? Pansin natin, di ba? Yung mga nanay natin na pag tayo ay gigising. Di ba? Minsan, hindi lang natin napapasalamatan yung ating mga magulang eh. Tama? Yung ating nanay, no? Di ba pagkagising mo, hindi mo nga minsan mag-greet, no? Tagalog, mabate, no? Hindi mo lang siya minsan mabati ng good morning, ma. Uy, may breakfast. May itlog, may kape, may ganito. Hindi mo lang masabi na, thank you, ma. Uy, napaka, di ba? Isipin, minsan nakita lang natin, ay, ba't ganun yung itlog? Sunog. ba't ganun yung itlog? Minsan may reklamo pa tayo. Minsan may ganon, ano. Imbis na pasalamatan natin, nagpuyat, nag-effort. Kasi siyempre, hindi lang naman yan nakabase sa oras natin. May oras din yan eh. Minsan may mga lakakad din yan sila na kinakailangan nila i-sacrifice. No? Ibig sabihin, gigising sila ng mas maaga, kikilo sila ng mas mabilis, para lang tulungan tayo. Parang ganon din yung Diyos. Although ang Diyos is powerful, pero ginagawa lang din natin. Pinapakita lang natin. Minsan napaka-selfish natin. Yung kulang tayo sa appreciation sa mga ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Yung para bang hindi natin tinitingnan o ina-appreciate na meron tayong buhay, at ang buhay natin sapat. Hindi, minsan nakatingin tayo doon sa kulang. Kung ako'y ganito man lang sana, di ako'y sana'y kasama nyo. Minsan gano'n, di ba? Dapat ako nagpupuri sa iyo, Panginoon. Minsan nakakalungkot yun eh. No? Kaya nga, God knows what you're facing. And He's intimately involved in caring for us. Kaya nga, mas concerned siya. Hindi doon sa sitwasyon mo eh. Mas concerned siya doon sa response mo. Bakit? Kasi alam niya yung solusyon. Pero yung solusyon, minsan, ayaw mo yung solusyon ng Diyos. Kasi gusto mo yung solusyon mo. God is our giver. But He also gives us the freedom to make choices. Kaya nga mas worry siya dyan sa choices natin eh. Kasi siya yung Diyos na hindi siya nagbabawi. Kasi sabi niya, I will give you free will. Binigyan niya tayo ng free will. Hindi niya babawiin sa atin yun. Kasi ang gusto ng Panginoon Diyos, magkaroon tayo ng buhay. At nandun siya bilang giver natin. Kaya nga, however, even in our choices,
He can still work to protect us and guide us. Kaya nga, even kahit mali yung ating choices na yun, no? Topic namin kahapon, no? All things works together for good. Kaya nga, gusto ng Panginoon, instead na makita mo yung opportunity. Yung opportunity na ito na pinakikita sa iyo ng Panginoon. Na everything is opportunity. Everything is pagkakataon sa atin para makita natin kung ano yung gagawin ng Panginoon Diyos. Hindi yung pagrereklamo. May free will po tayo. Pero, laging nandyan ang Diyos para umalalay. Kaya nga po, sa ating pinag-aaralan ngayon, Kiefer reflects the covenant relationship between God and us. Tayo na mananampalataya. Pastor, paano po hindi mananampalataya? Kaya nga nandito tayo to share with them na yung free will nila mabago, makita at iaayon yung free will na ito sa protection, sa pag-iingat ng Diyos. God promises to protect and care for those who trust Him. Kaya nga, kailangan natin ibahagi ang salita ng Panginoon Diyos sa mga taong wala pang relationship sa Kanya. Again, it's a two-way relationship based on love and faithfulness. Yan po ang basihan yan. Pagmamahal at katapatan. Ang Diyos, nagmahal sa atin, tapat siya sa atin. Tanong, mahal ba natin siya? Tapat ba tayo sa Kanya? Ang Diyos may pangako na hindi niya tayo iiwan, pababayaan. Sabi nga, di ba, ng Deuteronomy 31 verse 6, tapos talon tayo doon sa verse 8, no? Sige, basahin natin yan. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. 8. Si Yahweh ang mangunguna sa iyo. Sasamahan ka niya, hindi ka niya bibiguin o pababayaan man. Kaya't huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Amen. Sabi doon, alam na naman natin yung verse 6 Huwag tayong matakot. He will never leave us nor forsake us. Pero yung verse 8, sabi doon, pangungunahan ka ng Diyos. Kaso, di ba minsan, pinangungunahan natin ang Diyos. Nagkakamali tayo, paano ba ito? Nagkakamali tayo ng desisyon kasi pinangungunahan natin siya. Ito yung bagay na nagpapakita sa atin, magising tayo sa katotohanan na hindi natin siya magiging Kiefer. Di ba? Pag-usapan natin, Kiefer siya yung nangangalaga sa atin, no? Pero, minsan, sinisisi natin ng Diyos, bakit nangyari sa akin to? Pero, ang tanong, sumunod ka ba kay Lord? Kaya nga dito sa Deuteronomy 31 chapter 31 at verse 6 and 8, ito yung unang beses na direktang sinabi ng Panginoon Diyos na siya ang Kiefer. This is the very first time, no, in the Bible, na sabi nga na tagapag-ingat natin, na hindi siya magkukulang. Para sa ating mga mananampalataya, ito'y basihan ng pananampalataya na kahit sa mga imposibleng hamon, tulad ng mga pagsubok, no? Dito sa panahon na ito yung pagsubok na nandun sila sa Israel at sa Canaan. Dito, katulad din po nito, no? Kung paano iniligtas ng Panginoon Diyos ang mga Israelita sa pangalipin, sa kagutuman, anumang pag-aalala, no? He gives pillars of clouds, hinati niya ang dagat. Sa buhay natin, parang wala sa kalingkingan ang ginawa ng Panginoon Diyos. Na kaya niyang hatiin yung dagat. Kaya niya magbigay ng pagkain na hindi ka nagtatrabaho. Di ba? Binigyan ka ng mana, pero anong ginawa?
binibigyan ka ng pagkain, no? 40, nangyari sa kanila, 40 years. Paikot-ikot, nandun lang yun. Nakayang lakarin ng 1 linggo. Kaya nga minsan sa buhay natin, di ba? Minsan yung pangako ng Panginoon Diyos, kung bakit tumatagal, it takes 40 years o mahaba pang panahon. Why? Because of trust. Because of worry. Yung pag-aalala natin. Takot. Takot na pwedeng pumatay sa pananampalataya natin. Takot na pwedeng pumatay sa physical life natin. Pero kung panghahawakan mo ito, na sinasabi ng Panginoon Diyos, I got your back, I am your keeper, ako ang tagapangalaga mo, mararanasan mo yung provision ng Diyos. At yung kanyang lilim. Pag-usapan na rin natin, sunod natin. Yung shade na sinasabi, yung lilim ng Panginoon Diyos. Diba? Kanina, sinabi nga natin, diba? In a hot climate. Gahanap tayo ng masisilungan, diba? Nakita tayo ng puno, doon tayo sa puno. Diba? Wala kang dalampayo. Kaya nga, itong shade na ito na sinasabi dito sa text natin is essential for survival. Tulad sa buhay natin. Hindi lang init, kundi lahat ng pagsubok na kayang sumiras sa bawat isa sa atin. Mga pagsubok na dinaraanan natin. Pag tinungo natin yung pag-alala, pag tinungo natin yung takot, yan yung sunog. Yan yung init ng buhay. Pero pag kumanlong tayo sa Panginoon Diyos, yan yung protection. That is the shade. Spiritually, God's shades provides relief from the burden, stress, and attacks of life. Buhay natin, daming atake. Di ba? Daming atake yan. Hindi lang siya nagbabantay, kundi yakap tayo ng ating Panginoong Diyos dahil sa kanyang pagmamahal. It's a place of rest and renewal in His presence. God's shades guides us to places of refreshment and provision. Siya nagtutulak sa atin, siya naglilid sa atin doon sa right path, sa tamang daan. Sabi nga, tinuturo nito ang daan na dapat nating tahakin. Diba sabi sa atin ng ating Panginoon Jesucristo sa John 14 verse 6? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Amen. He is the way, the truth, and the life. Ito ang pinakaklarong paalala na ang buhay natin ay dapat nakapokus. Kanino? Sa ating Panginoon Jesucristo. Sabi niya doon, I am the way. Siya po nagpakilala sa atin. Pero dami pa rin kinikilala lang siya bilang isang tao o ano pa man. Pero dito, sinasabi niya ang mga bagay nito. Dahil ating Panginoong Jesucristo, siya mismo ang tunay na landas patungo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya nga, paano ka hahawakan ng Diyos kung wala ka sa presensya ng ating Panginoong Hesus? And that's a simple question. Hindi siya technical. Di ba? You just need to understand. Sa ating text, binanggit din yan. The right hand o kanang kamay. Ano ba itong analogy na ito? It symbolizes strength. It symbolizes skill o skills. Madami. And it symbolizes activity. Pagkilos.
Ibig sabihin, hawak niya ang sitwasyon natin. Nandyan yung lakas niya, nandun yung skill, nandun yung activity. At sa buhay natin, kaya natin nagagawa mga bagay na kung saan tayo nakaposisyon ngayon, kinakailangan ng strength, kinakailangan ng skill, kinakailangan actively na nandun tayo. Nandun tayo sa activity. Minsan kasi literal na nami-misconception natin, Lord, ikaw na ang bahala ha. Hindi na ako ngunguya, hindi na rin ako nganga, basta busogin mo na lang yung tiyan ko. Pwede ba yun? No? Kasi yan yung right hand eh. Ikaw yung lakas. And sometimes, ganun tayo mga Kristiyano. Imposible, pero ang tatamad natin. Hinihingi natin yung protection ng Panginoon Diyos, pero ayaw natin kumilos. Gusto natin yung strength, pero ayaw natin kumilos. Gusto natin magkaroon tayo ng skill, pero ayaw natin kumilos. Again, God protects not just you, but your ability to function and be effective in this world. Gusto ng Panginoon Diyos na magkaroon ka ng function. Gusto ng Panginoon Diyos na maging effective ka sa mundong ito. Minsan, di ba, dami nating sinayang. Kung meron lang akong oras, gagawin ko pa ito. Yabang pa natin kay Lord eh. Di ba? Pero nung may oras ka, wala ka namang ginagawa. Kaya sabi sa atin ng Deuteronomy 28 verse 6, pagpapalain niya kayo lahat sa inyong gagawin. Lahat ng gagawin mo, pagpapalain ng Panginoon Diyos. Kuya, ayon mo lang yan sa Panginoon Diyos. Pero kung tamad ka, hindi ka kumikilos, wala mangyayari sa buhay mo. Okay, kumikilos naman ako. Kaya nga wala na akong panahon kay Lord. Kapatid, unahin natin ang Panginoon Diyos. Involve natin siya sa lahat ng ginagawa natin. Huwag natin tingnan ng pagpapala, ang hingi ng pagpapala sa Kanya kung wala yung presensya niya sa buhay natin. Kaya nga mga kapatid, hindi lang proteksyon sa physical na katawan ang binibigay ng Diyos, kundi pati na rin sa lahat ng ginagawa natin. Ibig sabihin, protektado ang kakayahan nating magtrabaho, mag-aral, at maglingkod. Lahat yan kasama sa buhay natin. Ito yung nagpapaalala ng Diyos ay hindi lang nagpoprotekta sa atin bilang isang individual, kundi pati na rin sa kakayahan nating mag-function. Again, kakayahan nating mag-function doon sa gawain ng Panginoon Diyos at maging epektibo sa mundong ito. Binibigay ng ating Panginoon Diyos ang lakas, karunungan, at proteksyon para magawa natin ang mga bagay ng may galing at tagumpay, hindi para sa ating kapurihan, kundi sa kapurihan lamang ng ating Panginoon Diyos. He empowers us to fulfill His purpose. Ang purpose ng Diyos. Kaya mga kapatid, dyan po ako magtatapos, no? At sa ating tinalakay na ito. At kung tandaan, when God is your shade, it's not just a nice saying. Hindi lang ito basa-basa, magandang sabihin, pakinggan. It's a reality. Katotohanan po ito. Embrace His protection. Trust in His guidance. And walk in the assurance that He will never leave you nor forsake you. Diba? Sabi ng salita. Again, He is our keeper, our shade, and our strength. Ngayon, at magpakailanman. Amen. Purihin natin, Panginoon Diyos, mga kapatid. Ngayon naman tayo po idadako sa ating Venice reflection. God's morning muli, mga kapatid. Tayo po ay dadako sa reflection ko. Ang Diyos ay ating tagapag-ingat. Ipinapaalala po nito na ang Diyos ay laging naroroon
upang bantayan at proteksyonan tayo. Hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay sa buhay. Ang Diyos ang ating lilim. Ang Diyos ay nagbibigay ng proteksyon at kaginhawahan sa atin tulad ng isang lilim na nagbibigay ng proteksyon mula sa init ng araw. Ang kanyang presensya ay nagpapagaan sa ating pasanin at nagbibigay ng kapanatagan. Laging handang tumulong. Ang awit na ito ay nagbibigay ng katiyakan na ang Diyos ay hindi natutulog o nagpapabaya. Siya ay laging gising at handang tumulong sa ating mga pangangailangan. Pagtitiwala sa Diyos, ang mga aral na ito ay naghihikayat sa atin na magtiwala sa Diyos sa lahat ng oras at pagkakataon. Sa pamamagitan ng pananampalataya, maaari tayong magkaroon ng lakas ng loob at pag-asa sa ating buhay. Pagtitiyak ng proteksyon, nagbibigay ito ng katiyakan na ang Diyos ay hindi lamang nagbabantay sa atin sa lahat ng oras at sa lahat ng dako. Ito pong ating napag-aralan mula sa Awit 121 verse 5 ay isang paalala na walang hanggang presensya at proteksyon ng Diyos sa ating buhay. Ito ay nagbibigay ng kapanatagan, lakas ng loob at pag-asa sa bawat isa sa atin. Kung tayo po ay naka-align talaga sa Panginoon, talagang makikita natin, ma-appreciate natin ang kanyang proteksyon na ibinibigay sa atin, ang kanyang pagmamahal na ibinibigay sa atin. Sapagkat nabanggit nga po kanina na mayroong taong mga lalapit sa iyo na akala mo ay siya ang tutulong sa iyo, pero hindi mo nakikita yung future, but nakikita yun ng Panginoon. Nakikita ng Panginoon na mapapahamak ka, na hindi ka, mapapahamak ka, nakikita ng Panginoon na hindi mo yun ikabubuti, kaya ang gagawin ng Panginoon, lagi kanyang ipapaalala o kaya ay i-remind sa iyo na magantay ka, be patient, sapagkat ang lahat ng nandito sa pinakikinabangan natin ay hindi naman sa sarili nating gawa, hindi naman sa sarili nating effort, kundi yun ay inalaw ng Panginoon para magkaroon ka, para ma-appreciate mo siya, para i-share mo sa iba, hindi para ipagdamot mo yung biyayang ibinibigay sa iyo, lalo na itong mga Word of God na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, itong mga natututunan natin every morning sa mga Bible study, hindi po yun inireveal sa atin ng Panginoon para sa pansarili lang nating kapakanan, kundi para i-share din sa iba. Sapagkat tayo ay isang, sabi nga ay tayo ang mga manggagapas o mga ani na ibinigay na dinala ng Panginoon dito sa lupa upang tayo ay mag-ani, tayo ay mag-share ng Word of God, tayo ang mga laga, tayo ang magtanim, pero ang Panginoon ang magpapabunga at ang Panginoon din ang aani. Tayo lang po ang tagapagtanim ng mga salita ng ating Panginoon. Kung ang sineshare natin ay hindi nakikinig or hindi niya pinapansin ang Word of God, huwag po tayo mag-alala sapagkat ang Panginoon po ang magbubunga noon. Basta magtanim lang po tayo na magtanim sa kanila. Kung nire-reject nila, okay lang po. Sapagkat yun naman ay ginagawa natin. Hindi sa sarili natin, kundi para doon sa taong mahal natin na sineshare ng ating Panginoon. Sapagkat doon po sa aming napag-aaralan sa Bible study, nire-reveal po ng Panginoon kung anong kahihinat na ng walang relasyon sa ating Panginoon. Nakakatakot, sobrang yung pong ini-imagine natin na mainit sa impyerno, hindi po yun, imagination nyo lang po yun, pero mas worse pa po doon yung aming mga napag-aaralan. So yun po, ako po ay iniimbitahan ko rin kayo na umattend sa Bible study kung kayo po ay willing at gusto nyo maki-join, mag-message lang po kayo sa amin o kaya kay Pastor para mai-add po kayo sa group na para makasama namin kayo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. So, yun lamang po. Maraming salamat po and God bless. Mag-ingat po tayong lahat. Okay, so isa invitation again, no? At ngayon tayo ay dadako na sa ating mga kapatid na kasama natin ngayon. Nandito na tayo sa ating mga pagbati, no?
tayo ay dadako. Yan. Kasama po natin, nasa ating unahan. Mula sa Bulaking Chaong, ay kasama po natin dito, dito sa unahan ko ngayong at this moment, kasi nag-ano siya. Bakit? Nandito si Ate Marta Artellaga, isang pagbati sa ating kapatid, kay Ate Marta. Yan, at batiin natin ang buong Artellaga family. Yan, sa pangunguna ni Ate Marta. Yan, kasama rin natin ang Patual family. Then sa Villa Escudero, kasama po natin si Nay Winnie. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yan. At sinundan po yan mula po sa bayan ng Liliw, si Nanay Edna, sa pagbati natin sa buong Arocena family dyan sa Liliw, Laguna. Yan. At isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yan. At siyempre kasama rin natin ang aking kumaring ate. Mamaya magkikita kami dyan sa lugar kung saan. Yan, mamaya magkakasama ulit kami. Yan, kasama natin at pagbati sa Azucena Tanyo family. Yan, sa pangunguna ni Ate Carmeli. Siyempre, pagbati rin natin sa kay Brother Arthur. Nawa ay patuloy na kagalingan sa kanya. At ganun din kay Pao at siya kay Judine at siyempre kay sa aming inaanak, Diyan kay Tyron at kay Janessa. Yan, good morning diyan sa Concepcion, Laguna. Yan, at kasama rin natin si Ate Gori, Yan, sa Bulaking Chaong ulit. Yan, at pagbati din sa Kapos family at sa kanyang anak. Yan. Yan, at yan, kay Nanay Gori. Yan, ganun din. Yan, yan, kasama rin natin yan, Kuya Chris Artellaga. Yan, pagaling Kuya. Yan, na-miss ka namin sa church. Yan, pagbati rin sa buong pamilya ng Silang Artellaga at sa iyong mga anak. Yan, kasama natin at sa buong pamilya. Yan, kasama rin natin from Dubai. Yan, si Maria Bunalos. Yan, from Dubai. Kasama po natin. Yan. At syempre, yan, na-miss din natin to sa church, si Pastora Pe Andal Artellaga. Yan, kasama po natin ngayong umagang ito at pagbati natin kay sa kanyang buong pamilya, Andal Artellaga family. Yan, especially kay Sister Malu, kay Sister Michelle, Brother Mark, at sa kanilang mga anak, kay Zoe, kay Sak, kay Suri at saka kay Zoe. Yan, tama ba? At sa anak ni Sister Malu, yan. At kay Abby, siyempre, At yan, at nino pa? Yan. Yan, kasama rin natin, siyempre, ang ating kapatid, si Brother Ian. Yan. At gusto ko nga palang pasalamatan to si Brother Ian kasi sobrang traffic talaga kagabi, At naalala ko yung kanyang, bro, salamat. Naalala ko yung sinabi mo sa akin dito sa may mobile line, Doon ako dumaan, labas ng Malbar. Napakwento na, sorry. And that's good and thank you. At naalala ko yun. Ito yung mga pagpapala ng Panginoon Diyos. May napaka-sarap yung kwentuhan kasi minsan talaga nabibigyan din tayo ng direksyon. At nauna ko naisip sabi ni Brother Ian dito. Kasi dati doon ako dumadaan, kaso Laurel. Pero yung meron pa palang 100 na labas na Malbar, mas mabilis nga. Walang traffic. Kaya nga isang paalala na rin mga kapatid. Kung kayo papuntang Manila or Santa Rosa, South or going to North, galing tayo dito sa San Pablo City, maganda puntahan din doon. Hindi pa Gasino ang dumadaan, At maganda naman po yung kalsada. Hindi nga lang talagang sabihin natin smooth na smooth, pero anyway, so ingat lang po. Isang napansin ko lang doon sa mga motorista dahil wala pang ilaw, pero may poste na. Yung nga lang po yung poste nasa gitna ng kalsada. Kaya ingat po. Kaya sabi ko, may poste pero walang ilaw, pero yung poste nasa gitna ng kalsada. Kaya po kung gabi kayo dadaan doon, ingat. Ingat po. Yan, okay. So, tuloy-tuloy po tayo dyan. At syempre kasama rin natin itong ito ang aking kabanda rin, si Sheikh Capistrano, isang kagalakan,
Kapatid, yan. Kasama rin natin ngayong umagang ito. Isang kagalakan, no? Ito yung aking mga kababata na mga kasama rin minsan sa kalukuhan ng kami mga bata. At napasarap na makasama naman ngayon, no? Sa kabutihan ng Panginoon Diyos. No? Isang kagalakan, kapatid, Brother Sherwin, no? At isang pagbati sa buong pamilya mo. No? Andito ka pa rin ba, Santo Angel? No? Yan, isang kagalakan. Makita ka dito sa God's Morning. Yan. At sino pa? Okay. Kasama rin natin ito. Mga kasama natin. At bayaw ko. Yan. Kasama ko rin ito sa construction. Yan. Si Bernard Castillo Mandigma. Yan. No? Yan. Nandiyan naman sila sa Cavite. No? Ingat kayo dyan. Patuloy kayong gabayan ng ating Panginoon Diyos. At pagpalain. No? Yan. Kapatid natin dyan. No? At sino pa? At from Bacolod City, kasama naman natin ngayon. Ito, kasama ko naman po ito nung kami nasa Qatar. Nung nasa construction din po kami doon sa Qatar. No? Kasama ko ito yung aming magaling na surveyor, si Kuya George Pios. Yan. Sa mapagpalang umaga dyan sa Bacolod City. Yan. At sino pa? Siyempre, kasama rin natin yung aking magandang nanay, no? Corazon Getgano Mercado at isang pagbati sa buong Getgano Mercado family. At from here, kasama rin natin ang asawa ng aking partner, si Architect Arnel. Yan. Si Apong Tina from Tarlac, no? Kapas Kutkut. Yan, kasama po natin. Pagbati sa buong pamilya, no? At sa buong angkan, yan. At syempre kasama rin natin ating kapatid diyan sa San Fernando, Pampanga, no? Diyan si Ate Cindy Mercado. Yan, isang mapagpalang umaga sa iyo diyan, ate. At ingat ka diyan. At syempre, yan, prayer request naman ito mula kay Winnie, kay Erin Artilla. Yan, pinagpe-pray lagi rin natin ito. Yan, at from punta naman tayo, balik tayo sa ito, kapatid natin, ano? From Dao family, no? Kasama po natin si Nurse Abby from Seattle, Washington, USA. Yan. Isang kagalakan muli, kapatid. Nakakagutom yung iyong mga posts. Joke lang. Enjoy. Enjoy sharing your talent, no? Ang mga skill, no? Na pinagkaloob ng Panginoon. Yan, sino pa? Yan, kasama rin natin from Santa Rosa, Laguna, ang aking kapatid. Yan, Caroline Mercado at regards sa lahat ng kiddos. Yan, thank you sa lahat ito. At yan, na-miss din natin ito, no? Yan, si Kuya Victor Dalangin, dyan sa Bungoy. Ano? Isang mapagpalang umaga po, Tatay Victor at Nanay TC. Ano, na-miss po kayo namin sa church kahapon. Yan. At dyan si Kuya Chris, ganun din, no? Yan. Ganun pa man, mga kapatid, sa lahat at mga bahaging ito nating napag-aralan. Again, ito tayo po ay, nawa tayo po ay napagpala, no? Nawa tayo po ay, lagi po nating tatandaan, Lord, ang ating Panginoon Diyos, hindi niya tayo binibigyan ng condemnation. No? Kundi ang gusto ng Panginoon, magkaroon ng pagbabago ang buhay natin. Magkaroon ng tamang direksyon. Sabi nga, hindi para husgahan tayo ng Diyos, no? Kundi para bigyan tayo ng, sabi nga ay, right direction. At sa buhay na ito, napakahalaga po nun. Dahil pag dumating ng panahon, no, mamaya topic din po natin ito sa Revelation chapter 19, at kaugnay ng ating pinapaksa, na napakahalaga po. Hindi natin pwedeng isawalang bahala o sabihin natin na kailangan natin pagtakpan ang salita ng Panginoon Diyos. The thing is, the Word of God is the truth. Siya po yung katotohanan. Maaring kumisan, masakit ang salita ng Panginoon Diyos. Pero ito po yung nagbibigay sa atin ng tamang direksyon. Kaya mga kapatid, sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, sa iyo po ang papuri at pasasalamat. We acknowledge, O God, ikaw yung guro na siyang nagtuturo sa amin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sa iyong presensya, Panginoon, manahan ka, Panginoon. Sa bawat salita na aming napakinggan at sa mga oras na ito, ikaw lamang po, Panginoon, ang mangusap sa bawat isa. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng tamang direksyon na kung saan
ang aming isip, ang aming puso, ang aming pananalita, at lahat ng aming pagkilos ay nakaayon sa iyong kalooban. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kalakasan at katatagan upang maging daluyan, ilaw ng mundong ito. Bigyan mo kami, Panginoon, ng lakas at katatagan upang ang kagalingan, ang proteksyon, ang lahat ng bagay, Panginoon, na dapat na sa amin, Panginoon, ay magbigay ng as a keeper, as a shield, Lord, at ang iyong paghawak sa buhay namin ay mangyari ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo kami ng kalakasan na isuko namin, Panginoon, ang aming will sa iyong will, Lord. Kami nagpapasalamat at nagtitiwala na kung aming isusuko ang lahat ng ito, magkakaroon kami ng tamang direksyon. Again, God, we thank you and we praise you sa lahat ng ito. Sa iyo po ang kagalingan sa lahat ng may karamdaman. Sa iyo po ang kagalingan at kalakasan sa lahat ng nanghihina. Ikaw po yung Diyos na siya magbibigay at magpo-provide ng lahat ng aming pangailangan. Lord, turuan mo po kami sa tamang direksyon na ito. At salamat, Panginoon, sa lahat ng ito. Ikaw po ang aming pinasalamatan and this I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is dead. Christ is risen. Christ is risen. Christ will come again. Christ will come again. And together we are for Christ. Again, God's morning. Everyone, mamaya mga kapatid, meron po kaming Bible study as my wife said earlier. Meron po tayong topic na po namin. Kung kayo po'y atin, basahin niyo na po. Kasi hindi, kung bakit po kailangan niyo pong basahin, ay pwede po kayong magtanong, pwede po kayong mag-reflect, ano po yung natutunan ninyo. At dahil po sa Bible study po natin ito, inaasahan po namin ang reflection ng bawat isa. Because God wants not only for us to listen, but also to be a vessel of His Word. Ang kanyang daloy yan. Ang bawat isa ay mangungusap sa atin kung tayo mananahan lamang. Hindi sa ating sariling kakayahan, kundi sa kanyang presensya at sa kanyang direksyon sa ating buhay. Kaya nga mga kapatid, huwag tayo matakot. No? Kundi maging matapang tayo. Dahil kasama natin ang Panginoon Diyos at nasa tama tayong direksyon. Purihin natin Panginoon Diyos, mga kapatid. Diyan po tayo magtatapos. Signing off. God's morning, everyone.